Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Another day, another question. Galing kay Jamaluddin ng ating follower sa ating Facebook page. Ang tanong na ito ay noong October 28, 2025. Ganap na alas 2 at 29 ng hapon. Grabe. Takal na to. So, narito po ang kanyang katanungan mga kapatid. Okay, basahin natin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ustad, nais ko po sanang humingi ng inyong payo tungkol sa aking kalagayan. Ako po ay nagsisilbing imam at nagbibigay ng khutbah sa aming masjid. Gayunpaman, karamihan sa mga jamaah na naroon ay kabilang sa Jamaat Tabligh. Samantalang ako naman po ay nagsisikap na sumunod sa manhaj at akida ng Salafus Saleh. Dahil dito, paminsan-minsan ay nagkakaroon kami ng pagkakaiba-iba ng pananaw, lalo na sa mga usapin ng akida at manhaj. Bilang imam at khatib, ano po ang narapat kong gawin sa ganitong sitwasyon? Paano ko po mapananatiling ang aking panindigan sa Quran at Sunnah ayon sa pagkaunawa ng Salaf, habang ginagampanan ko rin ng maayos ang aking tungkulin bilang imam at nakikitungo ng may karunungan sa mga jamaah na may ibang pananaw? At hanggang saan po ang narapat na pakikitungo at pakipagtulungan sa kanila kung may mga bagay sa kanilang paniniwala o pamamaraan na hindi ko sinasang-ayunan? Jazakallahu khairan. Okay. Masya Allah, ang haba ng tanong. So, bismillah, sagutin natin. Bismillah wa salatu wa salam ala rasulillah wa ala alihi wa sahbihi ijmain wa ba'd. Wa alaikumussalam wa rahmatullahi wa barakatuh. Kapatid, no? Barakallahu fik, kapatid na Jamaluddin. Ang kalagayan mo, kapatid, bilang imam at saka khatib ay nangangailangan ng dalawang bagay na sabay na panghahawakan. Ito yung thabat alal haq, ibig sabihin katatagan sa pininiwalaan mong Quran at Sunnah, at ang pangalawa, hikmah fid da'wah. Okay, karunungan sa paraan ng pagtuturo. So, yun na yung mga dalawang bagay na sabay na panghahawakan, yung thabat alal haq at saka al hikmah fid da'wah. Okay? So, karunungan, yun nga, hindi kinakailangan mamili sa pagitan ng dalawa. Kaya naman, paano makikitungo ang isang imam na kagaya mo na sumusunod sa manhaj ng salaf sa jamaah na karamihan ay tabligh? Meron tayong mga ibabanggitin dito na iba't ibang kaida o prinsipyo ng Sharia. Unang prinsipyo, tandaan natin na ang mimbar ay para sa Quran at Sunnah, hindi para sa factional rivalry. Sinabi ng Allah sa banal na Quran, Surah An-Nahl, Ud'u ila sabili rabbika bil hikmati wal mau'izatil hasana wajadilhum billati hiya ahsan. Anyayahan mo tungo sa landas ng iyong Panginoon ng may karunungan at magandang pangaral, at makipagtalakayan sa kanila sa paraang pinakamainam at pinakamahusay. So bilang khatib na kagaya mo, hindi mainam na gawing pangunahing tema ng khutbah ang kami laban sa kanila, Salafi laban sa tabligh, o ang paulit-ulit na pagbabanggit sa pangalan ng grupo. Mas mabisa na ituro mo mismo ang tauhid, sunnah, sala, ikhlas, pagsunod sa Propeta sallam, mutaba'ah, tamang akida, pag-iwas sa shirk at bid'ah, magandang asal o adab, akhlaq, at paghahanap ng kaalaman. Kapag malinaw ang katotohanan, tandaan natin, maraming pagkakamali ang nawawasto nang hindi kinakailangang gawing personal ang usapan. So, huwag silang hatulan bilang isang monolitikong grupo. Mahalagang maging patas dito. Hindi tama na ipalagay na lahat ng individual na nauugnay sa Jamaat Tabligh ay pari-pareho ang akida, kaalaman o mga pagkakamali. May mga ulama na naging mahigpit sa kanilang pagpuna sa ilang aspeto ng kilusan, at mayroon din namang mga ulama
na kinikilala pa rin ang kabutihan ng kanilang da'wa habang pinupuna ang kanilang mga pagkakamali. Halimbawa, sa isang sagot ni Sheikh Abdul Aziz bin Baz rahimahullah, tungkol sa mga grupong pangda'wa, sinabi niyang maaring makipagtulungan sa kanila sa kabutihan, ngunit hindi sa mali. Kung may mali, ito ay itinutuwid at ipinapayo sa kanila. Napakagandang prinsipyo nito mga kapatid, Kasama sila sa kung ano ang haqq, hindi kasama sa kung ano ang mali. Yun yung prinsipyo dito. Okay. Pag haq kasama kayo. Pero kapag mali hindi kayo kasama. Hindi kasama sa kung ano ang mali. So hindi blanket endorsement, ngunit hindi rin blanket condemnation. Kung may mali sa akida, ituro ang tama ng malinaw. Hindi nangangahulugan ang hikmah na itatago ang tauhid upang walang magalit. Sinabi ng Allah, fa'alam annahu la ilaha illallah, suratul Muhammad. Kaya alamin mo na walang tunay na karapat-dapat sambahin maliban sa Allah. Sa kung may lumitaw na partikular na maling paniniwala, halimbawa tungkol sa dua, mga patay, libingan, tawakkul, mga sifat ng Allah, o anumang usaping akida, ituro mo ang tamang paniniwala mula sa Quran at Sahih Sunnah. Ngunit may malaking pagkakaiba sa pagitan ng mga kapatid, ang Sunnah ay ganito at ito ang dalil. At yung sasabing kayo kasing tablig ay mali. So malaking pagkakaiba po yun. Okay, ulitin natin Yung phrase na mga kapatid, ang Sunnah ay ganito, ito ang dalil, ito yung batayan, ito yung Quran at Sunnah. Kaysa doon sasabihin na kayo kasing tablig ay mali. So malaking pagkakaiba po nun. Ang una ay ta'lim at saka islah. Ang ikalawa ay madaling maging dahilan ng tahazzub, depensibong reaction at pagkakawatak-watak. So maging si Sheikh bin Baz rahimahullah, habang kinikilala ang kanilang gawaing pangdawa, ay nagpayo na anumang maling paniniwalang matatagpuan sa ilang nauugnay sa kilusan ay dapat iwan at ang tauhid ay panghawakan. Malinaw? Huwag gawing layunin ang pagkapanalo sa debate. Ang tungkulin ng imam ay hindi lamang maging tama. Kabilang dito ang pagdadala sa mga tao patungo sa tama. Sinabi ng Prophet sallam, inna rizqa la yakunu fi shay'in illa zana. Inna rifqa la yakunu fi shay'in illa zana wala yunza'u min shay'in illa shana. Sa Sahih Muslim, ang kahinahunan ay hindi inilalagay sa anumang bagay maliban na pinapaganda nito iyon, at hindi ito inaalis sa anumang bagay maliban na pinapangit nito iyon. Diba? Kung mayroon kang 10 bagay na nais ituwid, hindi ibig sabihin na kailangan mong talakayin ang 10 sa susunod na Jumu'ah. May fiqh al-awlawiyat tayo. Ang ibig sabihin, pagkilala sa priority. Pagkilala sa prioridad. Unahin ang pinakamahalaga. Tauhid, then sala, then sunnah, kaalaman, then akhlaq, then particular na mga pagkakamali. Huwag basta sundin ang anumang gawin o anumang gawain dahil karamihan sila. Kung hihilingin nilang gawin mo ang isang particular na pamaraan at alam mong wala itong sapat na batayan, hindi ka obligadong gawin iyon upang lamang mapanatili ang kanilang kasiyahan. Sinabi ng Prophet sallam, innamal ta'atu fil ma'ruf. Muttafaqun alayh. Ang pagsunod ay tanging sa kung ano ang mabuti at tama. Ngunit kailangan ding makilala ang pagkakaiba ng bid'ah, ang lehitimong ikhtilaf ng mga fuqaha, at simpleng organizational method. Hindi lahat ng bagay na naiiba na sa nakasanayan mo ay otomatikong bid'ah. Hanggang saan maaari makipagtulungan? Napakalinaw ng prinsipyo ng Allah subhanahu wa ta'ala sa Suratul Ma'idah, wa ta'awanu 'alal birri wat taqwa, wala ta'awanu 'alal ithmi wal udwan. Magtulungan kayo sa mga kabutihan at takwa, at huwag kayong magtulungan sa kasalanan at pagsuway. Kaya maaari kang makipagtulungan sa kanila sa pagpapanatili ng masjid, pagtawag sa mga tao sa sala, pagtuturo ng Al-Fatiha at saka ng Quran, pagtulong sa mga hihirap, pag-anyaya sa mga Muslim na bumalik sa pagsamba,
pagdalaw sa may sakit, anumang malinaw na bir at saka takwa. Ngunit, kung may particular na gawain na pininiwalaan mong salungat sa Quran sa Sunnah matapos itong mapag-aralan sa mga mapagkakatiwalaang ulama, huwag kang makilahok sa mismong pagkakamaling iyon. Ito rin ang balansing prinsipyo na binanggit sa mga fatwa na sinuri natin, no? Kilalanin ang anumang kabutihan, ngunit ituwid ang mali ayon sa dalil at huwag gawing dahilan ang pangalan ng grupo upang tanggapin o tanggihan ang lahat ng kanilang ginagawa. So bilang imam, kagaya mo, protektahan ang pagkakaisa, ngunit hindi kapalit ng katotohanan. Sinabi ng Allah, wa'tasimu bihablillahi jami'a wa la tafarraqu. Huwag kayong lahat, umawa kayong lahat ng mahigpit sa lubid ng Allah at huwag kayong magkawatak-watak. So pansinin, ang pagkakaisa ay nakatali sa bihablillah, sa lubid ng Allah. Sa makatuwid, hindi tunay na pagkakaisa ang pagtatago ng pangunahing usapin ng akida upang walang ma-offend. Ngunit hindi rin sunnah ang gawing dahilan ang bawat maliit na ikhtilaf upang hatiin ang masjid. Ito ang balancing posisyon. Hindi kompromiso sa akida, hindi rin padalos-dalos sa tabdi' at paghahati. Huwag basta tawaging mubtadi' ang bawat individual. Ito ay napakahalagang prinsipyo. May pagkakaiba sa pagitan ng pagsasabing ang gawaing ito ay bid'ah at si fulan ay mubtadi'. Malaking pagkakaiba niyan. Okay? Ang paghahatol sa isang particular na tao ay maaaring mga ilangan ng mas malalim na kaalaman tungkol sa kanyang actual na paniniwala. Kung naipaliwanag na sa kanyang katotohanan at iba pang konsiderasyon. Nagbabala si Sheikh bin Baz laban sa padalos-dalos na paglalagay ng labels sa mga scholar, duat at mga grupo ng walang kaalaman. Ang mali ay maaring ipaliwanag bilang mali ayon sa dalil, ngunit hindi dapat maging pangunahing gawain ang tajrih at paninirang puri. Ano ang magandang estratehiya mo bilang khatib, kapatid? Kung ang magbibigay ng particular na balangkas, no? Hindi ko sisimulan sa seryeng mga pagkakamali ng Jamaah at Tabligh. Mas mabuting bumuo ng serye gaya ng halimbawa, usul ng akida ng Ahlus Sunnah wal Jamaah. Okay, halimbawa, unang Jumaah, no? Kahulugan at kahalagahan ng tauhid. Ikalawang Jumaah, ittiba'ur Rasul sallallahu alaihi wasallam at panganib ng pagdaragdag sa din. Ikatlo, kahalagahan ng kaalaman bago da'wa. Ikaapat, ikhlas sa lahat ng gawain. Ikalima, pagkakapatiran at adab sa ikhtilaf. Pang-anim, pagbabalik sa Quran at Sunnah kapag nagkaroon ng hindi pagkakasundo. Series ba? Series. Sa itong paraan, itinuturo mo ang manhaj ng hindi ginagawang factional battleground ang mimbar. Pinakamahalagang prinsipyo, kapatid. Ang isang napakagandang buod mula kay Sheikh Ibn Baz rahimahullah tungkol sa pakikitungo sa iba't ibang grupong Muslim ay tumulong sa kanila sa tama. Ituwid ang kanilang mali at gawin iyon sa pamamagitan ng dalil, magandang pagkipag-usap at hindi sa karahasan o kalupitan. Kaya bilang imam kagaya mo, huwag mong ipagpalit ang sunnah para sa kanilang pagsang-ayon. Ngunit gayon din, huwag mong ipagpalit ang hikmah para lamang maipakita na ikaw ang nasa sunnah. Ang isang mahusay na imam ay hindi lamang marunong magsabi ng katotohanan. Alam din niya kung paano, kailan, at sa anong paraan ito hihatid upang ang mga puso ay lumapit dito. At kung may particular na issue ng akida o manhaj na nagdudulot na ng actual na sigalos sa inyong masjid, pinakamainam na dahilan ang eksaktong paniniwala o gawain, hindi lamang ang label na tabligh sa isang mapagkakatiwalaang senior scholar upang mabigyan ng tiyak na hatol. Sapagkat maaring ang isang bagay ay tunay na bid'ah, maaari ring mas'ala ijtihadiyah at maaari ring simpleng pamamaraan ng organisasyon na hindi naman ibadah. So inshallah, hope na naging malinaw ang pahayag na ito, kapatid, at na-justify natin ang iyong nais mula sa iyong katanungan sa pamamagitan ng ating pagpapahayag. Naway tawfikan tayong lahat ng Allah subhanahu wa ta'ala at naway tanggapin mula sa atin ng mabuting kabutihan at patawarin ang ating mga pagkakasala at pag-isahin ng Allah ang ating mga puso.
So barakallahu fiik, subhanaka wa bihamdika, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.